Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Ngayon po'y araw ng linggo, araw ng Panginoon. At inanyayahan ko ang lahat ng mananampalataya na magsimba, magpasalamat sa Diyos at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanang nagawa. So, tayo po ngayon ay magninilay sa Ebanghelyo hango kay San Marco, Kapitulo 13, versikulo 24 hanggang 32. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagads, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinihirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na, tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa Ebanghelyong ating naririnig ngayon, dito'y inilalarawan ang mga magaganap sa pagwawakas ng daigdig at sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. At yun nga, ay pagkatapos na ang dakilang kapistahan ng Christ the King, ay papasok na naman tayo mga kapatid sa panahon ng Adbyento na kung saan ating inihahanda ang ating mga sarili sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, ang dakilang tagapagligtas ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. So, ang ating Ebanghelyo ngayon mga kapatid, para bagang katakot-takot ang mga pangyayaring ito dahil yung inyong naririnig ang sa araw na iyon, pagkatapos ng napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw. So, meaning walang liwanag. Ang araw ay hindi na magbibigay ng liwanag. Ang buwan hindi na magbibigay ng liwanag. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin. Para bagang katapusan ng mundo at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Mga kapatid, kung tayo man ay tunay na sumasampalataya sa Diyos, wala tayong dapat na ikakatakot. Ang pagparito ng Panginoon ay para sa ating mga makasalanan, upang tayo tubusin niya sa ating mga kasalanan. Pero ganoon pa man mga kapatid, kahit na tayo ay tinubos ng Panginoon sa Kanyang dugo, tayo pa rin ay magsusumikap na gumawa ng mabuti. Gumawa tayo ng mabuti. Hindi pa huli ang lahat. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan habang may panahon pa. Ito po'y nagpapaanyaya para sa atin upang tayo, hanggat atin pang mahahanap ang Panginoong Jesus, maglaan tayo ng oras paghingi ng kapatawaran. Ang simbahan ay patuloy
na nagbubukas sa mga sakramento, lalong-lalo na sa sakramento ng pagbabalik loob o sakramento ng kumpisal. Doon po natin ilahad, no? At ilahad ang ating mga kasalanan, i-confess, no? Ang ating mga kasalanan at magbago. Kalimutan natin ang ating mga masasamang gawi at magsusumikap na mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon, no? Palagihin natin ang buhay natin ay nakatuon lamang sa Diyos. Ang paggawa ng kabutihan balang araw ay atin rin itong aanihin. Nagpapaanyaya pa rin ang Panginoong Hesus sa atin na kumapit lang tayo sa kabila ng ating mga dinadala sa buhay, mga problema sa pamilya, o kahit ano-anong mga dinadala nating mga kahirapan. Ang lahat ng iyan ay magwawakas. Mayroon ding hangganan ang lahat ng ating kahirapan sa buhay. Kaya manalig lamang po tayo sa Diyos, no? Ang sabi niya dito sa Ebanghelyo, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit ang salita niya ay kailanman hindi mawawala. Patuloy pa rin ang salita ng Diyos magiging buhay sa ating mga puso't isipan, at isa sa buhay ang bawat salita ng ating naririnig ngayong linggo. Hanggang sa muli mga kapatid, tayo po'y magnilay lagi, magsimba, lalong-lalo na ngayon ay araw ng linggo, magpasalamat sa Diyos at humingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. Maraming salamat po. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Paalam.